Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat. Ayun. Uy! Clover! Ay, ingat ka. May fox. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito para sa personal reading. This is a general reading, kabayan. Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon. Uy, 18, the fox, laban sila. Kung hindi nyo energy, ibig sabihin hindi nyo energy ang nakukuha natin. Okay? Tingnan natin. Pero may clover ka. Pero mag-ingat ka pa rin, ha? Baka, expect mo na dumating tong lucky na to, andito si ano, diba? Okay. There's a luck, no? There's a luck. Ako nakita sa inyo, maaring may mga bonuses, pagtaas ang sahod, kung ano man yung luck na yan. No, may mga iba dito. There's a hope of the gambling. Ako nakikita dito. It's good. May mga opportunity na parating sa iba sa inyo. May mga small happiness. Ako nakikita rin sa inyo. Ingatin kayo when it comes to a facts. Mayroon ditong naglo-loyal-loyalan pero hindi siya loyal. Okay? Maaaring ito is karelasyon mo, kaibigan mo, or nasa paligid mo lang siya. No? Ingat ka. And there's sneaky person. Kasi the wax kasi is sinungaling. Ingat ka sa mga mangliling lang, paniling lang. Basta yung, kasi katabi siya nito. Diba? Baka biglang loyal person, biglang manghiram sa'yo, tapos hindi ka nabayaran, diba? Basta ano ka, ingat ka lang. No? Pero nasa sa inyo yun, how you manage yung mga pangliling lang ng tao sa paligid nyo. Ingat ka rin kasi meron din ako mga maling magagawa or may mga mali na situation, no? Sa nakikita ko dito. And also, may mga tao na makasarili or sarili lang nila iniisip nila. Mas maging matalino, ha? There's a trustworthy person naman din. You need to trust lang din more to your intuition para mas makilala mo kung sino sila. Pero kasi magkatabi sila. Dito ako lang worried pag magkakatabi yan, no? Pag magkatabi yan, ibig sabihin, may loyal na tao sa'yo na maaring hindi siya talaga totoong loyal sa'yo, no? Ibig sabihin, pinibigay niya sa'yo yung love or sinushow niya sa'yo yung love, care, love, kung ano man yan, and valuing. Pero, kung tutuusin, may pakay siya sa'yo. No? Ingat ka lang din. Pero it's up to you. Kung maniniwala ka. Maring may tao na hihingi sa'yo ng suporta or tutulungan mo. Ako nakikita dito. Kasi magkakatabi yan. May ikaw ang tutulong or hihingi sa'yo ng tulong. Ganyan. O support or tulong. Ako nakikita dito. No? Pero meron naman din kasi blockage to, oh. Dami mo situation. May sabihin, may mga blockage sa'yo o may mga delay. Halimbawa, may nangutang sa'yo o nagpahiram ka. Maaring madidelay yun. Baka hindi ka muna niya mabayaran. No? Kung ganun. O may mangungutang sa'yo. Kung may mangungutang sa'yo, ibig sabihin, hindi ka niya mababayaran. Baka masyadong matagalan. No? And also, may taong matigas ang ulo. May taong hindi nakikinig. May obstacle. May enemy. No? Yan, mga enemy yan. May mga enemy or enemy ka dito, no? Maaring yung sarili mo din is enemy kasi maaring kasi because of the blockage and the delay sa ibang sitwasyon ng buhay mo. Na imbis na ikaw is mas more kang mag-success sa situation mo o buhay mo. Tagalan na yung lalamunan ko. Buhay mo, may blockage siya. Ganyan. May mga delay din na mag-aganap sa ibang aspeto ng buhay mo, no? Ingat din. Basta mag-trust ka more sa intuition mo. May challenge daw parating sa'yo. Ingat ka. Basta wag kang mag-trust ng basta-basta, ha? Kuya, 7 of cups and 10 of cups. Pwede umubo? Aray ko. Mayroon, pinag-uusapan ako.
May nagchichismis sa akin. Kumati yung lalamunan ko. Tingnan natin. Ano ang energy ni Taurus this week? Universe. Wow, Ace of Swords. Ano po ang parating kay Taurus? Ano po ang parating kay Taurus? Please show me. Ano ang dapat iwasan ni Taurus this week? Salamat po. There's a communication na galing sa iba. Meron kayong meron kayong ka-LDR or may kausap kayo na ibang tao in a distance, no? Yun ang nakikita ko dito, be. Tingnan natin, bakit Ace of Swords ang energy ni Taurus? Please show me. Bakit po? Please show me. Pwede pong paka-explain nyo sa akin. Thank you. Tapos na po ito. Okay, ang energy mo this week is meron daw makikipag-usap sa'yo. Doon sa communication na magagaling ito sa maaaring nanay mo, kapatid mo, tita mo. Yan. Ang maaaring may pag-uusapan kayo. Kung sino man siya, no? Wala naman kasi tayong dito, gender, actually. Kung sino man ito, is nakikita ko dito na ikaw or siya ang nakikita ko. Kasi pera ang pag-uusapan dito eh. Pera, as in pera. Ikaw or siya is parang nag-iisip siya na humingi ng support or tulong, parang ganun, or advice na related ang money. O ikaw, o maaaring ikaw ang magbibigay, no, ng support and advice or tulong doon sa tao na yun. No, sa nakita ko dito, vice versa tayo. O maaring din na naghihintay siya na may ma-receive sa'yo. O ikaw, or vice versa, ikaw naghihintay ka na may ma-receive sa kanya. Yun na nakita ko dito. Energy mo ngayon is communication. This week is more on communication. Communication to a person na single or single na siya. Maaring nag-asawa na siya, pero nakita ko single na siya dito. Na a mother figure or babae. Ako nakita dito. Tingnan natin. Sabihin na, ate naman, sabihin ko yung ate, araw-araw man tayo nakipag-communicate, teka. Sabihin natin. We have the water and Cancer, water and Pisces, Earth and Capricorn. We have the Earth in Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Dito naman lahat. O, di ba? O. Nandun din. Aquarius, Gemini, Libra. Kung sino man siyang element na yan. Di ba? Hala, namatay na naman yung iPad ko. Wala nga. Okay. Bakit 9 of Pentacles ang parating kay Taurus? Please show me. Wow. Wheel of Fortune to, oh. Saan ka? Tingnan natin. Paka-explain ko si Wheel of Fortune. Tapos na po ito. Paka-explain po. Tapos na ba ito? Oh, my goodness. Tingnan mo. 3 of Swords. Naloko na. Okay.
para tayo sa'yo is biglang magbabago ang ano mo. Magbabago ang iyong ano. Para tayo sa'yo is unexpected, no? Doon sa unexpected situation na it's a pain. Pain to, pain. Kasi may cycle na biglang mag-change ang cycle ng buhay mo. Unexpected, maaring, hindi naman siguro a big para sa iba, no? Siguro, ang parating sa iba dito is disappointment, o kaya, mga intense pain, ganyan, deep hurt, o kaya lungkot, sa iba ganun, baka ganun lang sa iba is baka pagkalito, ganyan, sa iba dito is baka makaramdam lang kayo ng unhappiness because of your money, dahil maaring baka mayroon kayong hinihintay na lucky this time, di ba? Tapos hindi pa dumating, ganun. O love life man iyan, or opportunity, or money man yan, di ba? Pero ang tagal dumating, baka doon kayo ma-disappoint, di ba? Kung ano man yun, tapos parang hindi mo, o kaya baka may ina-expect mo na ganito yung sahod mo, or may bonus ka, o 13th month, at hindi siya dumating, mga ganun. May mga pain, example lang yun ha, oo. May mga iba dito is depression, separation, ganyan. And heartache, ganun. Ang nakita ko. Wag naman sana loss and trauma, no? Wag naman ganun. Pero may sadness ako nakita dito sa iyo. And sinasabi rin dito na yung iba sa inyo, maybe you're avoiding yung cycle ng pagbabago ng buhay nyo, no? Baka may nag-a-avoid na ganun. Baka nilalabanan niya yung pagbabago ng buhay nyo. Ibig sabihin, hindi kayo nagtatrust sa intuition nyo. Ibig sabihin ganun. Kung may mga sitwasyon na hindi ka makapag-decide kasi meron tayong mountain. Ibig sabihin, meron kang blockage dito, no? Nagkakaroon ng delay. Ibig sabihin, nagkakaroon talaga ng pagpigil sa cycle ng buhay mo this time. Maaaring hindi ka makapag-desisyon sa isang sitwasyon mo, no? Dito, kung maganahan dun yung pain, sitwasyon mo, hindi ka makapagpasya dito. Maaaring ini-avoid mo yung pagbabago na yun. Ikaw na rin siguro sarili mo na rin siguro yung enemy mo to change your cycle. No? Kasi sinasabi ito, halimbawa sa opportunity, hindi ka masaya, o sa relationship, hindi ka na masaya. Diba? Pero it's up to you paano mo maralakpasan yung blockage na yun. Sa nakita ko kasi dito, is kailangan mo daw malakpasan yung blockage na yun. Kailangan mo daw magpasya. Kung alam mong mali at hindi nagiging good yung cycle na yun, wag mo i-delay. It's time to start a new direction in life. May tao ako na nakikita na matigas ang puso, may katigasan, and I hope walang malupit, no? And nandun yung sitwasyon na may tao kasi na nagiging tanga. Ingat ka kasi dito si Foxo. Diba, dito rin si Dog. Diba, in-explain ko naman sa inyo yung lahat na yan. May tao na nagiging tanga. Maaring ikaw, nagtatagiging tanga ka sa karelasyon mo. O nagiging tanga ka sa example lang sa magulang mo. Nagiging tanga ka sa boss mo. Nagiging tanga ka sa kasamahan sa trabaho mo. Mga ganyan. Kung saan mo yan, basta may nagiging tangang tao. May mga mali ako nakikita. No? Baka may mga hinihintay ka. Ganyan. Ingat pa rin. Pero it's up to you. It's up to you how you handle yung cycle ng buhay mo. Kasi ikaw magdadrive ng sarili mong cycle. Di ba tayo naman talaga nagdadrive ng sarili nating wheel? Diba? Bakit dapat na iwasan is the page of sword? Please show me. Page of sword. Bakit po? May taong immature. May taong immature ako nakikita. Paki-explain. Okay, thank you po. Ang dapat mo daw iwasan, yung malito ka at damdamin yung yung ikimkim yung mga pain na nararamdaman mo. Ganyan, kasi nakita ko parang may yung mga sitwasyon na dinidibdib mo o kinikimkim mo.
sa nakita ko dito. May mga pagkalito, ibig sabihin yung iba sa inyo may mga tensyon na hindi pa natatapos, and umiwas ka daw sa sa mga tao na, ano ba to? Immature na tao. Talikuran mo na lang yun. Kumbaga, kung nabubuli ka sa paligid mo, sa trabaho mo, ganyan, talikuran mo na lang yun. Mas magandang mag-move forward ka sa mga plano mo, sa growth mo, ganyan. Nakita ko, iwasan mo din daw yung pakikipag-communicate sa person na wala naman sa katwiran, ganyan. Yung nagtatapang-tapangan, alam mo yun, yung situation na kasi ano to may conflict kasi ako nakikita may conflict. Umiwas ka sa conflict, no? Umiwas ka rin sa competition or pakipagkompetensya sa na kailangan ako manalo, kailangan kung kaya mo yan, mas kaya ko. Yung ganun. Gawin mo lang yung the best mo. No? Ang nakita ko dito. Huwag ka makipagkompetensya doon sa mga tao na yun. Yun, imiwas ka doon. Kasi you are very smart person naman. Then, no, sa nakita ko dito. Ni-travel ba kayo? Magpakatotoo ka rin sa sarili mo dito. Tsaka iumiwas ka daw sa sitwasyon na parang, parang nagde-daydream kayo, no? Nagde-daydream kasi iba. Daydream, fantasizing, ganyan. Yung nagkakaroon kayo ng choices in life, yan. You need to trust to your intuition to make a choices or decisions right dito, no? Kung there's attention na hindi pa natatapos dito, kung iniisip mo na gusto mo pa siyang kausapin, or naghihintay ka pa na magkaroon uli ng bagong simula sa inyong dalawa, ganyan. Parang nakikita ko dito, pag-isipan mo daw maigi yun. Pag-isipan mo maigi yun. Kung tama ba yung sitwasyon na tatahakin mo. Kaya nakikita ko, diba, sabi ko sa'yo dito, parang ikaw parang nilalabanan mo yung pagbabago ng cycle ng buhay mo. Diba, dito. Parang ito yun. Ibig sabihin, may tension na hindi pa para sa'yo is hindi pa tapos. Huwag mong labanan yung cycle ni universe. Kasi hindi mo ma-attract yung lucky, tsaka yung fortune, di ba? Kailangan natin magpakatatag. Kailangan nating, we need to be strong. Kung nagkaroon na ng separation, edi go on i-go on lang. Kailangan mong magpatuloy, di ba? Kasi para ma-attract mo yung fortune, ma-attract mo yung luck, di ba? Kaya nagkakaroon sa'yo ng blockage, di ba? Kung saan man yan, opportunity, love life, ganyan. Kaya nakita ko dito, wag kang magtatrust maigi, no? Wag kang mag-trust ka agad. Sa intuition mo, ikaw mag-trust. Tsaka maging mapagmatsyag, no? Kaya natin, when it comes to a love. When it comes to a love po, kamusta ang love ni Taurus? Love is sa lata, sarili, kamag-anak, magulang, karelasyon, asawa. Paka-explain. Diba? There's an achievement, may getting together. Okay. May naghihintay. Okay. When it comes to a love, yes, may tao dito na parang wala na rin naman siya parang mo to tawag dito? Cold, or sarili na lang niya din iniisip niya kasi they follow niya yung goal niya. And nandito may tao dito na may tao dito na naghihintay at nag-iisip every night at gusto niya ng getting together actually, no? Getting together to this relationship. Sa nakita ko dito. Parang every night niya itong iniisip na magkaroon sila ng getting together o pagbuong muli, pagkakaroon ng structure uli. Sa nakita ko dito. Pero, gano'n niya, may pag-iisip na gano'n. Pero nakita ko yung isa dito parang happy naman siya, ganyan. Sana ikaw na lang yung happy, no? Diba? Kasi pero nakikita ko kasi dito, mara ikaw yung nag-iisip kasi ikaw yung ito ka, diba? Parang nandun yung you break the cycle ni universe dito. Parang every night may iniisip ka o baka napapanaginipan mo pa to. Iba dito may napapanaginipan daw kayo.
Yung iba rin dito, siguro may getting together kayo ng mga friend mo, close relationship, may mga parties, event, something ganyan. Ako nakikita dito. It comes dito sa relationship, ano na, mm, don't chase, sa nakita ko dito. Kung this is the past person, sa nakita ko to, huwag kang maghabol or huwag kang maghintay na mabuo kayong uli. Kasi, kaya nagiging nagkakaroon ka ng delay dito. Yan, may blockage. Maaaring yung sarili mo na lang din ang enemy mo. Pero nasa sayo yun, ha? Kung basta mag-trust ka sa intuition mo. Okay? Universe, ano pong maia-advise nyo kay Taurus? You need to keep moving, keep fighting. You are the survivor, sinasabi rin naman dito. Ang daming tipmunta na nangyari sa'yo in the past or ang dami mong battle na sinuong. And this time daw na you need to keep fighting for the future at sa sarili mo. No, tuloy-tuloy lang din ang buhay. Don't wait and make a plan, a new strategy and new perspective o pananaw sa kinabukasan ang kailangan, no? We need to sacrifice din kasi, no? Para maging maganda yung cycle kasi may delay sa'yo. Tingnan natin ang advice ni Universe sa'yo. Universe, ano pong advice nyo kay Taurus? Show me. Wow, the 5 of Swords. Pwede nyo pong paka-explain. Thank you. Ano pa po? Paka-explain nyo po ito. Ay, thank you po. Thank you. Okay, ang advice na sa'yo is, you need to abandon the past, going toward to a new. Kailangan mo na daw na mailet ko sa buhay mo. Diba? Something must be let go. Sinasabi rin dito na may tao dito na hindi, kasi there's a breakup. May tao dito na hindi kayo compatible. May tao dito na hindi pwedeng pagkatiwalaan. May tao dito na hindi kayo pwedeng magkaisa or hindi kayo para sa isa't isa. Kung iniisip mo na soulmate mo siya, it's no. No? Kasi maaring itong tao na ito or this relationship, if this is a relationship na parang hindi yung kinailangan kanya because of the needs lang. Ganon. Parang siguro masasandalan, ganyan. O baka may needs lang siya, ganon ang nakita ko dito. Pero hindi daw kayo para sa isa't isa. Also, mag-ingat ka din sa mga kasamahan mo sa trabaho. Maaring may iba dito, may third party, no? Ganon din. Kasi may tao rin dito na manggagamit. Kailangan mo daw ngayon na magkaroon ng layunin sa buhay. You need to take it action and focus sa mga layunin mo this time. Ano ba yung layunin mo? Diba? Dito. Layunin mo ba is magpa-stuck at magpa-delay? Diba? At hindi tumawid dito sa blockage na to? Diba? Ano yung layunin mo this time? Layunin ko is mag-iipon ako ng money this time. No? Move forward na ako sa the future, mga ganun. You need to settling down yung goals mo this time. Focus and take it action. This time daw, kailangan mo daw ng excellent na prospect na gusto mong gawin sa buhay mo. Dito. Di makikita kita, no? May gusto kasi makapag-collaborate sa'yo. Just sa partnership, collaborate or makikita, kaibigan, kasama sa trabaho, parang gano'n. Ako nakita dito. Baka may mga alis o lakad. Yun, ang sinasabi dito. Kailangan mo na daw mahanap yung peace mo, move on, syempre sinasabi dito. May communication may communication din ako nakikita dito. Related to a 3 person. 3, 5, 4, parang ganun. Kasama sa trabaho or kaibigan mo to siguro. Uy, may bagong love life. Naninimbang. May bagong love life ka. Arigato namaste, God bless.